Habang naglilinis ng aquarium, bigla nga pala ako may nakita. Ito nga pala iba to na parang ginto. Nakahalo nga pala sila sa buhangin. Ito nga rin pala ay nakita ng aming mga kapitbahay. Sobrang liit nga pala ng butil nito at hindi nyo gaano makikita. May nakita nga rin pala si Kuya Dan dito sa loob ng sako. Nagpunta pa nga ako sa bayan para ipakita sa mga eksperto. Marahil ito na siguro ang sagot sa aming kahirapan. Ngayong araw nga, ikukumustahin natin yung binabad nating buhangin. Naka-overnight nga pala to at eto na ang kanyang itsura. Medyo luminaw na nga to at hindi na tulad kahapon. May nakapagsabi nga sa aking followers na kailangan muna banlawan ang buhangin. At bago nga hugasan, tinanggal ko muna itong malaking bato. Kung makikita nyo nga, ito nga pala ay puro putik. Marahil tama nga ang sinabi ng ating followers. Nakikita nga dito na humihiwala yung putik sa ating buhangin. Bigla nga ako napatigil sa aking ginagawa. May nakita kasi ako ditong kakaiba na tsak na hindi kayo maniniwala. May mga butil-butil kasi dito na parang ginto. Hindi ko lang alam kung inyo bang nakikita. Habang bumabagsak nga ang tubig, bumabagsak din sila na parang glitters. At para mapakita ko sa inyo na malino, kukuha tayo ng itim na plato. Kumuha na rin ako ng buhangin galing dito sa aquarium. Hinugasan ko muna to para matanggal ang mga putik. Pinakita ko na rin pala to sa aming mga kapitbahay. Medyo mahirap din pala magsala ng mga ganitong bato. Sa mga eksperto dyan tungkol sa mga ginto, ano masasabi nyo? May mga ibang butil nga pala ng ginto dito na sumasabay sa agos ng tubig. Yung mga kapitbahay nga namin namamangha din sa kanilang nakikita. Ito nga pala yung isang sample na parang ginto na sinasabi ko sa inyo. Marami nga pala nito sa sako. Etong buhangin daw ay galing pa sa Pampanga. Agad din pala nakakuha ng butil si Kuya Dan. Madali lang daw pala ito makuha dahil sila ay kumikinang. Habang maaga pa nakikiusap na ako sa mga eksperto. Ano pong masasabi nyo dito sa amin nakuha? May nakita rin pala akong kumikinang dito sa ilalim ng tubig. Kulay puti dilaw nga pala ang kanilang kulay. Kung ito nga talaga isang ginto, napakaswerte ko. Makakabili na kasi ako ng maraming isda at aquarium. Char! Kumuha na nga rin pala ako ng sample para mapatingin sa bayan. Jacket na rin pala ako, baka tayo ay mangitim. At syempre kailangan natin mag-helmet para lagi tayong safe at walang huli. Nakabuena mano nga tayo kay Itom dahil bago pa naman ang kanyang seat cover. So paano guys? Tara! Mabuti na nga lang hindi na ganun kasungit ang panahon. Maalikabok lang ang dinaanan ko at medyo mausok. Sa wakas nga ay nakarating na tayo ng bayan. Hinanap ko nga rin agad yung bumibili ng ginto at sirang alahas. Bukas nga pala siya ngayon at tumatanggap ng serbisyo. Pinakita ko nga agad kay Kuya Jerry yung hinihinala nating ginto. Ito nga pala ang tinatawag na buhay na bato. Kumuha na rin pala ako ng piraso ng ating nakuha. Gumamit nga pala siya ng microscope para masuri. Kiniskis niya na rin pala to sa maliit na bato. Katapos nga ng dalawang test, maglalagay naman siya ng asido. Kung ito daw isang tunay na ginto, ito nga daw pala hindi bubula. Ito hindi man lang siya napulo o ano man. Pero may yung proseso nito, tinutunaw nila to eh. Pero pag ganyan hindi nakulo, ano yan? Ito. Yung ibig sabihin niya, pag hindi nakulo, kung hindi... Yung karamihan lang naman ng nakulo, tanso eh. Okay. Pero ito, ibig sabihin nito, hindi tanso. Hindi nakulo siya eh. Kahit papaano nga, meron tayong nakuwang kaalaman. Ito nga pala yung mga butil at hindi nagbago ang kulay. Hindi rin pala ito kumulo gaya ng sinasabi ni tatay. Payo nga ni Kuya Jerry, salain ko daw ang lahat ng buhangin para makalikom pa na marami. Tutunawin daw kasi to at lalagyan pa ng mercury para makita kung ano bang klaseng ginto ito. Finalo nga pala tayo ni Kuya Jerry para mapanood ang ating mga video. Kaya naman guys, hindi na rin tayo magtatagal. Kailangan kasi malaman to ni Tampi Story. Baka kasi yung buhangin na ginamit niya ay meron ding ginto. At dahil nakamotor naman tayo, mabilis tayo nakarating sa kanila. Mabuti na nga lang nandito si Tampi. Sinabi at kunento nga pala sa kanya ang buong pangyayari. Sinabi ko nga rin na baka merong ginto ang ginamit niyang buhangin. Meron pa nga pala ditong ilang piraso na natira. Agad ko naman tong kinuha para masuri. Wala nga pala ditong kumikinang natulad sa atin. Wala nga pala na-curious si Tampi at naghanap na rin. Kaya naman pagka-uwi ko sa bahay, agad ko nang kinuha itong mga sako. Babalitaan ko na lang kayo kapag mayaman na ako. Char! So paano guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Paalam! Yeah!